Grabe, ano? Di natin maintindihan na masukat yung karunungan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? So lahat po ba tayo ay nagagalak? Amen. Glory to God. So narito pa tayo ngayong gabi upang matunghayan kung anong mensahe ng Panginoon. Amen? So kailangan natin maging attentive kasi galing tayo sa trabaho. Imbis na magpapahinga o matutulog or kachat si misis or girlfriend o ano man, nandito tayo. Sinacrifice natin yung oras natin para pakinggan ang mensahe ng Panginoon. So napaka-importante po maging attentive. Amen? So kanina pa na sa praise natin, hinanda na tayo ni Lord. Sa worship, narating natin ang luklukan ng Panginoon. Ibig sabihin, handa na ang puso ng bawat sa amen? Sure? Mahina eh. Ayun. Sure na, sabi ni Lord. So yun, tayo po tumayo at tunghayan po ang salita ng Diyos sa Matthew chapter 12, verse 36 and 37. Handa na po ba lahat? Amen. Multimedia po, hindi pa handa. Malapit na. Matthew 12, 36 to 37. Ayun. English po tayo kasi nandiyan si Kuya Rustom eh. Sabi niya doon, "But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment." Verse 7, "For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned." Blessed be the word of God. Tayo pa manalangin. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami dinako mo na naman, Panginoon, sa lugar nito, Panginoon, kung saan, O God, kay aming sinasamba, Panginoon. Lord God, kami nagkasama-sama, O God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na hindi ito nagkataon, Panginoon. Bagkus, O God, ito ay aming divine appointment upang makinig ka, Panginoon, upang ikaw ay makasama, pagsaluhan, Panginoon, ang iyong mga salita, O God, na iyong hinanda ngayong gabi, Panginoon. Lord God, naniniwala kami, Panginoon, na lahat ng dinadala ng bawat isa, Panginoon, ay kinuha mo na, O God. Lord, malinis na ang aming puso at isipan, Panginoon, at handang-handa na kami, Panginoon, upang tanggapin, Panginoon, ang pagpapalang yung hinanda ngayong gabi, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, at kung anuman, Panginoon, ang gawain ng kaaway, amin itong tinatalian, Panginoon, wala itong magagawa sa amin, O God. In Jesus' name, Panginoon, wala siyang magagawa, Panginoon. Espiritu ng antok, spirit of doubt, Panginoon, ikaw ay aming tinatalian, at ikaw ay aming ginagapos at winawaksi sa pangalan ng Jesus. At kung anumang espiritu na hindi mo kaloob, Panginoon, ito, God, ay hindi makakapanahig sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sapagkat ang bawat isa, Panginoon, ay nilinis mo na, Panginoon, nakahanda na bilang sisidlan, Panginoon, ay iyong mga salita, Panginoon. At ang pawang maririnig namin, O God, ay manggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Ito magrerema sa puso ng bawat isa, Panginoon. Upang ito, Panginoon, ay may-apply namin, O God, sa aming buhay, sa pang-araw-araw na yung pamumuhay, Panginoon. Ito yung magamit namin, higit sa lahat, Panginoon. Ito, Panginoon, ay maibahagi namin, O God, sa mga tao, O God, na wala dito ngayon, Panginoon. Lalong-lalo na, O God, sa mga taong hindi pa, O God, mananampalataya o wala pang tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Lord God, pagpalain mo ang bawat isa, O God. Ihanda mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Tabihan mo ang bawat isa, Panginoon. Para sa ganun, O God, ay ipaintindihin mo, O God, ang bawat salita, O God, na malalim, na hindi namin maarok at maintindihan, Panginoon. Nandyan, O God, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang siyang magpaliwanag, magturo at gumabay sa amin, Panginoon, Lord God. Panginoon, tago mo, Panginoon, iyong lingkod, O God, sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang siyang mahayag, Panginoon, sa harapan, O God, sapagkat ang iyong lingkod ay walang alam, Panginoon. Lord God, gawin mo lamang, Panginoon, ang aking buhay bilang tuntungan mo, Panginoon, upang ikaw lamang siyang maitaas, Panginoon, at patuloy akong maibaba, Panginoon, Lord God. Use me as your empty vessels, Panginoon. Use me, Panginoon, as your mouthpiece alone, Panginoon. Ang bawat salita, Panginoon, lalabas, O God, sa aking bibig, Panginoon, ay papakaling sa iyo lamang, Panginoon. Walang bahid ng aking sarili, O God. Have your way, Panginoon. Mangyari, Panginoon. Let your will be done, O God. Maraming salamat, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na kami hinanda mo na, Panginoon. Malaya ka na siyang kumilos, Panginoon. Amin po pinagkakatiwala, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. Ikaw siyang mataas, O God, madakila, Panginoon. Sa iyo ang pinakamatas mapuri, pasasalamat at pagsamba, O God. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, malaya po tayo makaupo. Tawag dito. Mas maganda po siguro kung isang line na lang po tayo. Tagilid, may 3 pa dito bakante. Para hindi naman tayo lugi. Kasi kapag na blessings, lugi nasa likod. Amen? Mas maganda nga dito sa harap eh. Kasi kapag nag-release ng blessings si Lord, sa pool ka agad. Kapag tumalsik yung blessings, hindi laway blessings yun. Pool ka agad natin. Amen? Okay, ready na tayo? Maging attentive Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Amen? So, ulitin po natin, basahin na po natin. But I say to you, that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Amen? Sino po dito ang sabik lagi sa pagbabago? Amen?
Kaya nga lahat din, nung tumakbo si Duterte, ang pagbabago. The change is coming. Pero sa Panginoon, ang tunay na pagbabago. Amen? Hindi mababago ni Duterte ang buhay mo kung ayaw mong magpabago. Amen? Kasi unang-una, siya ay tao lamang. Ang Panginoon, ang ating Diyos, ang siyang tunay na makakapagpabago sa atin. Amen? Yun ay kung tatanggapin natin siya sa ating puso ng may kagalakan. Amen? Kapag sinabing may kagalakan, hindi yung feel mo lang, hindi yung napilitan lang, hindi yung napasama sa barkada, hindi. Kung hindi yung tinanggap mo siya dahil alam mo na siya ang magbibigay siya ng kaligtasan. Amen? I am the way, the truth, and the life, sabi ni Lord. Amen? So lahat po tayo dito, tinanggap na ang Panginoon bilang ating sariling Diyos, tagapagligtas. Amen? So para po sa atin lahat. So sabi niyo dito, but for every idle word men may speak, they will give account of it the day of judgment. Ano po ba yung sinasabing idle words? Yung sinasabing careless word. Ito po yung sinasabi natin na hindi na tayo nag-iisip. Ito po yung sinasabi natin na puro negative. Amen? Puro reklamo. Amen? Puro kahirapan sa buhay ang sinasabi, ang hinanaing. Sabi niya naniniwala siya kay Lord. Naniniwala ako kay Lord. Pero ang hirap ng buhay. Ganito, walang ganyan. Puro reklamo. Kung naniniwala ka kay Lord, anong sinabi niya sa 1 Peter 5:7? Cast all your cares upon the Lord because He cares for you. He cares for us. Amen? So siya ay may puso sa atin. Kapag yung pusong yon ay kinuha natin, it means yung spirit niya is tinanggap natin ng buong puso, tayo ay nagsisi, tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, yung puso ni Lord napunta sa atin. Amen? So magkaroon tayo ng puso katulad niya. Si Lord ba minsan nagreklamo? Amen. So naniniwala tayo sa Panginoon, ngunit hindi natin nilalakaran. So ibig sabihin may kulang. So hindi pa ganon. Hindi pa ganon ka-solid ang ating pagtitiwala sa Kanya. Amen? Pero ang gusto ng Panginoon, baguhin natin yung mga bagay na yun. Makikita sa every idle word na sinasabi, yung every magsasalita ka na, merong negative. Nahulog lang yung, sa mga, nung dati pa, nung tayo pinakamundo, nahulog lang yung ballpen, ay, meron ka agad negative. Tawa si Kuya Arnel. So, glory to God. Ibig sabihin kasi, tinatamaan tayo, ibig sabihin, gawain natin yung dati. At dati, ibig sabihin dati yun. Hindi na ngayon. Amen? So, yung nga lang, magkaroon ng konting aberya, puro negative na, ano ba yan? Anong oras na? Late na. Ano ba yan? Ang hirap, ang bigat. Puro kabigatan, puro negative, puro reklamo. Yun po yung idle words. At lalong-lalo na po, pag ating ulo. Ang bilis lumabas ng idle words. Amen? Ang bilis magsalita, bilis natin sa mga bagay-bagay na hindi na nag-iisip. Anong sabi nito? Lahat ng manggagaling sa iyong bibig, lahat, every idle word, sabi niya, may speak, they will give account of it in the day of judgment. So lahat pala ng negative, lahat ng sinabi natin sa ating kapwa o sa ating buhay o kahit kanino, ay magkakaroon tayo ng pananagutan, pagsusulit sa araw ng paghuhukom. Amen? So sinasabi dito na bawat sinasabi natin sa ating kapwa, lalong-lalo na yung negative, labag sa kalooban ng Panginoon, ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Amen? Ibig sabihin, haharap tayo sa Panginoon. Sabi niya, kagaya ilalata kanyang listahan, napakaba, ito, yung negative na mga sinabi mo, yung idle words na sinabi mo. Kahit ganong pagkasabi mo, kahit joke man yan, or seryoso ka, wala rin pagkakaiba po yun. Bakit po? Yung bang sinabi natin nag-joke tayo galing sa tainga? Galing sa galing din sa bibig yun. So lahat ng lumalabas sa bibig natin, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Amen? Sa verse 37 po ko yan. Sinabi doon, for by your words, you will be justified, and by your words, you will be condemned. Amen? Sa iyong salita, ikay magiging banal, at sa iyong salita, ikaw ay hahatulan. Amen? So nasa sa atin po pala yun, bilang tumanggap na sa Panginoon, bilang pinananahanan na ng Banal na Espiritu ng Panginoon. We claim that. Amen? Lahat po ba pinananahanan ng Banal na Espiritu ng Panginoon? Amen? Mukhang 30% lang. Ulit. Amen. 80%. Isa pa. Glory to God. Yun ang gusto ng Panginoon. 100%. Sabi ng Panginoon, love your God with all your heart, all your mind, all your soul. Amen? So sabi niya, all.
hindi partly. Kapag partly yon, ibig sabihin, hindi niya na-meet yung standard. Wala pa rin yun. Partial submission is not submission at all. Partial obedience is not obedience at all. Ang gusto ng Panginoon, 100%. Amen? Kaya kung maglilingkod na rin lang tayo, sulitin na natin. Kaya kung magsasalita ng blessings, sulitin na natin. Puro blessings na ang sasabihin natin. Amen? Kaya na sinabi niya sa kanyang salita sa Ephesians chapter 4, verse 29. Let no corrupt word coming out from your mouth. Amen? Wala daw salita na nakakapagpahirap. Walang salita na lalabas sa ating bibig na masama, nalabag sa kalooban ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, palakasin natin ang bawat isa. Amen? Basahin po natin. Sabi niya dito, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Amen? Sa Tagalog po, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Amen? So gusto ng Panginoon, lagi tayo nagsasalita ng blessings. Amen? Ang lumalabas lang sa ating bibig ay puro blessings. Si Lord ba nagsalita ng kahit minsan is negative, nakapanghina sa tao? Hindi, di ba? So sino pong sinusundan natin? Si Lord. As a Christians, we are the imitators of Christ. We are the followers of Christ. So kapag tayo nagsasalita ng mga salitang mahalay, sa tingin natin, sinusunod pa ba natin siya? Nung sinabi natin yung mahalay na pananalita, Kristiyano po ba tayo sa oras na yun? Hindi. Which is ang gusto ng Panginoon, every hour, every minute, every second of our life, we are Christians. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Kaya niya nililinaw niya na huwag lalabas ang mahalay o masasamang salita sa iyong bibig. Lalong-lalo na kapag in times of troubles tayo, kumbaga, ang gulo ng isip natin, kumbaga, nag-iinit na tayo, dinidiktik na tayo ng mga boss natin. Iwal tayo, lahat po dito ay may boss. Amen, di ba? Kapag ginigipit na tayo, nagkaroon ng deadline sa reporting, hindi na meet, ang hirap na. Tapos, may sasabihin pa yung work natin o kahit ano, puro negative marireceive natin. Minsan, nagiging careless na tayo eh. Minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Mahalay na salita o negative na pananalita. Which is ang gusto ng Panginoon, baguhin natin yun. Sinabi natin kanina, lahat ay gusto ng pagbabago. Amen? So lahat ay pagpapalain ng Panginoon. Kung tunay nating tanggapin ang kanyang salita, ang sabi ng Panginoon ay, magbago ka na. Sabi mo sa iyong katabi, magbago ka na. Wala nang idle words. Wala nang mahalin na salita. Glory to God. Si Lord po ang nagsabi noon, ginamit lang po ang katabi natin. Kinakausap tayo ni Lord, kung bukas ang ating puso, natanggap natin yun. Amen? Sinabi niya dito, ikatitibay ayon sa pangailangan. Ikatitibay. Pinagsabihan natin siya ng negative sa tingin po natin. Tumibay po ang ating kapatid. Hindi, mas lalong nanghihina. Sabi dito, edification that it may impart grace to the hearers. Biyaya sa mga nakikinig, sa mga nagsisipagkinig. Amen? Biyaya, sabi ng Panginoon. Kapag dahil ang Panginoon, binigyan niya tayo ng biyaya. Amen? Yun yung buhay na walang hanggan. Ang biyaya niyang libre. So atin din po itong i-share. Marami pong kaparaanan na mag-share ng biyaya. Mag-share tayo ng blessings. Hindi lang laging physical na blessings. Word of God. Great blessings po yun. Prayer. Encouragement. Yun po ang blessings na nanggaling sa Panginoon. Yun po yung ibibigay natin. Kung ang binibigay natin is negative words, reklamo, kasakitan, ganito, ganyan, ang hirap ng trabaho, pagod na ako. Sa tingin natin, lumakas ba ang kapwa natin? Hindi. Makita ka pa lang niya, nakasimangot na. Lalakas ba ang kapatid na? Hindi. Yung ngiti pa lang, smile pa lang, blessings na po. Bakit ka mo? Makita mo ang kapatid, nakangiti. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Nararamdaman po ba natin yung galing tayo sa trabaho? Exhausted. Tapos makita natin ang kapatid, ayan na, susundo sa atin, nakangiti. Di ba, ang sarap na pakiramdam? Nawawala lahat yung kapigatan natin. Yun, blessings po yun ang galing kay Lord. Hindi lang natin namamalayan. Amen? Kaya napaka-importante po to para mas lalo tayong tumatag. Napaka-importante po dito na dumalo sa kanyang gawain upang tayo ay turuan niya sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Amen? Kasi, kaya sabi ng mundo, no man is an island. Ganon din isang Kristiyano. Kaya nga binigyan tayo ng Hebrews 10:25 eh.
Huwag kaliligtaan, magkatipon-tipon. Magpanalanginan, magpalakasan. Amen? Magturuan ng salita ng Diyos. Amen? So nararapat lang po na palakasin natin ang bawat isa. Sabi niya dito, Tagalog po, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan ng isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Naniniwala po ba tayo na nalalapit na ang araw? Paparating na ang ating Panginoon. So, double time po. Naniniwala po pala tayo eh. Ulit pag gusto nyo confirm ng Panginoon, naniniwala po ba tayo? Amen. So, magdo-double time na po tayo. Kumunti na. Kumunti na. Isa pa. Naniniwala po. Dali na kuya, wala pa. Glory to God. Excited. Ayos yan kasi attentive. Yun ang gusto ng Panginoon. Attentive. Amen? Hindi tutulog-tulog. Sapagkat sayang lang yung oras mo kung nagpunta ka dito, natulog ka rin lang. Mas masarap kayo matulog sa kama. Di sana doon ka na lang sa bahay niyo natulog, di ba? So dito, wag natin sayangin. Kasi isang segundo lang na makapikit ka, wala na, sayang yung blessings. Amen? Sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay laging nandyan. Ano yan? Nagsisik yan ng target niya. Amen? Niniwala po ba tayo na kasama natin ang Lord ngayong gabi? Amen. Lord to God. Attentive ang lahat. So lahat po nun, nakatanggap. Amen? Tanggap ng pagpala ng Panginoon. Although hindi man natin maramdaman ngayong oras na to, paglabas natin sa pinto, dala-dala natin yung blessings na yun. Amen? Kasi, ibibigay yung blessings na yun, ipapaliwanag sa blessings na yun, paglabas natin, lalo't nakasalamuha ng ibang tao, lalo't hindi mo nanampalataya, kita niya, bakit yung mukha nito parang maaliwalas? Kanina, sa trabaho parang bugnutin na, parang puro kunot na eh. Ang dilim na, bakit ngayon parang aliwalas? Yung pa lang, dala-dala natin ang kalulatian ng Panginoon. Amen? Nagniningning ang mukha, pati noon. Glory to God. So, yun po. Totoo po yun. Kasi marami ako nakikita eh. Glory to God. So, yun po. Oily. Yun po ba? So, yun. Nagnining ang ating mukha. Glory to God. Napangiti po tayo ng Panginoon. Lalabas tayo sa pintuang ito, nakangiti. Bakit? Kasi ibig sabihin, tanggap natin yung pagpapala ng Panginoon. Ngunit ikaw ay natulog, paggising mo, wala nangyari. Lahat ng kapatid mo nakangiti, ikaw, madilim pa rin yung mukha mo. Amen? Sabi ng iba, sama ka sa gawain. Hindi, magpapahinga ako. Hindi pa nila nawaan ang tunay na kapahingaan. Sapagkat ang tunay na kapahingaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Amen? Siya lamang kaya magbigay noon. Hindi yung ating sarili. Hindi kung sino-sino. Bakit? Siya po yung source. Siya po yung pinanggagalingan ng lahat. He's the great provider, the great healer. Lahat po. Lahat po ng magandang biyaya ng Panginoon. Lahat ng blessings, gift, at lahat ng maganda na nakikita natin, na ikatitibay natin, ay nanggagaling sa Panginoon. Ngunit hindi lahat ng maganda na nakikita ng ating mata ay galing sa Kanya. Amen? Kaya dapat ipag-pray natin. Lagi tayong magkaroon ng prayers. Lord, kaloob mo ba to? Maganda to. Itong bagay na to, kaloob mo ba to? Kasi marami ding maganda na ginagamit ng kaaway. Amen? Kasi ang kaaway hindi naghahain ng pangit. Puro magagandang bagay para ilihis tayo. Kung sa Panginoon nanggagaling yan, at nandun yung prayer mo, ipapauna mo sa inyo ng Panginoon. Sabihin niya, anak, ito yung kalooban ko. Amen? Ngunit kung wala yung prayer, at laging yung sarili natin nangunguna, nako po, diyan po tayo babagsak. Amen? Katulad ng David, lumingon siya. Ganda. Sino si Bathsheba? Umulit siya. Yun na, hindi nakalooban ng Panginoon yun. Amen? Umulit pa. Ang gusto ng Panginoon, nakita natin magandang bagay, magandang trabaho, magandang opportunities, wag tayo agad papadala, wag lilingon agad. Pray muna, Lord, kalooban mo ba ito? Pray with a genuinely hearted prayer para kay Lord. Kausapin ka niya. Amen? Meron din yung iba, magandang bagay, magandang trabaho, magandang opportunity. Lord, kalooban mo to? Hindi na hinintay yung sagot. Umalis na, nagpunta na. Nanalangin pa. Hindi naman hinintay yung sagot. Useless din lang. Para mo pinaalam lang, hindi mo naman na tinanggap kung ano sasabihin ni Lord. Nagpunta ka na eh. Nung sasabihin ni Lord, hindi ko kalooban niya, mapapasama ka dyan. Narinig mo. Hindi, umalis ka na. So ang gusto ni Lord, magpe-pray tayo at mananahimik tayo upang makuha natin ang kasagutan. Amen?
at ang kanyang kasagutan ay ang kanyang mga salita. Amen? Gagamit siya ng kanyang mga lingkod or the Bible itself or sa anumang pangitain or sa panaginip, nakakausapin tayo ng Panginoon or kung ano man, which is hindi tayong ura-uradang desisyon. Kagaya nga nung kapag tayo minsan galit na, no? Ang dami natin nasasabi na. Minsan, yung kagaya ng sinabi, idle words. Nakapagsaltaan tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Sa tingin po ba natin, mababawi pa natin yon? Hindi na. Hindi mo na mahabol yun. Babalik mo sa bibig mo, hindi na. Umeri na yan. Although, humingi ka ng patawad, nandun pa rin yung consequence nun. Nasabi mo na. Nakita na, lalo-lalo na hindi mga mananampalataya. Ano po, very observant sila. Pag sinasabi natin Kristiyano tayo, tapos ganun tayo magsalita, ganun tayo magdesisyon, ora-orada, ganun yung pagkilos natin, ganun yung pagtrato natin sa tao, sa ibang tao. Kapag nakita yan, ng isang hindi mananampalataya, ganun pala ang Kristiyano. Sino pong napahiya? Tayo po o si Lord? Unang-una, si Lord yung nire-represent natin bilang Kristiyano. Amen? So siya po ang napahiya sa buhay natin. Wag na wag tayong magiging dahilan ng ikakapahiya ng Panginoon. Amen? So, sinabi nga, kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Tama po yun. Kaysa magbitaw ka ng mga idle words, careless, lalabas sa iyong bibig, ang sinabi doon, we shall give an account of it. Magkakaroon tayo ng pagsusulit sa bawat binitawan natin salita. Amen? Ano po ba natin, minsan naisip po ba natin, lalong-lalo na hindi pa tayo nakakilala, bakit ang hirap ng buhay? Nagsisikap naman tayo, lahat na ginagawa, pero bakit ang hirap pa rin? Laging may kabigat. Pag na kay Lord ka, mayroong kagaanan. Ngunit dati, bakit parang ang hirap? Parang, alam mo yung gumagapang ka na sa hirap, ang bigat-bigat lagi na pakiramdam mo, which is ito po yun. Sinabi niya po sa kanyang salita, sa Proverbs 18:21. Sinabi niya doon, na ang bawat lumalabas sa iyong bibig ay it's either buhay or kamatayan. Amen? Sinabi niya dito, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Amen? Napakalinaw po sinabi niya dito, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Amen? So ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig, it's either kamatayan or buhay. Sabi ng Panginoon, at ito yung mabigat. At ang nagsisiibig sa Kanya ay magsisikain ng Kanyang bunga. Nagsisiibig means, yun yung laging gumagamit nito. Laging gumagamit ng idle words, mahalin na salita, laging gumagamit ng mga negative thoughts, negative words. Ang laging gumagamit noon ay nagsisiibig doon. At ang sinasabi nito, magsisikain ng Kanyang bunga. So kapag ang binitaw mong salita ay negative, of course, ang bunga nun ay negative din. Sabi nga, hindi mangmumunga ang magandang puno ng masamang bunga. Ang ibubunga ng magandang puno ay magandang bunga. At hindi rin mamumunga ng magandang bunga ang masamang puno. Kung masamang puno yan, of course, masamang bunga din. Amen? At ang every idle words, lahat ng mahalin na salita, lahat ng binitawan nating salita na negative, na hindi kalooban ng Panginoon, ay yun po ang puno. At kapag ito ay namunga, negative din po yun. At nung sinabi niya doon, magsisikain. So kung anong-ano po yung binibitawan natin, ang hirap ng buhay. Hirap na hirap ako. Natural. Yung binitawan mo, negative. Kakainin mo ang kanya bunga. Mas lalo kang maghihirap. So yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, turn negative into positive. Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, yung kahit sobrang hirap na, magaan dahil kasama natin ng Panginoon. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Sinabi ng Panginoon, negative na yan, kaya nga ipinagkaloob ko sa iyo ang banal kong spirito to stir up that negative thoughts, negative things to positive. Amen? Sapagkat ang nais ng Panginoon, maging daluyan tayo ng pagpapala, hindi pinagmumulan ng panghihina. Lumapit sa atin ang ating kapatid, yung pala manghihingi dapat ng advice kasi meron siya pinagdadaanan. Inunahan ka agad natin ng nag-open din tayo ng negative thoughts. Baliktad,
Imbis na matutulungan natin siya upang ma-lift up yung spirit niya, ganahan siya, hindi, mas lalong bumigat ang kanyang daladala. Amen? Bakit? Idinagdag mo pa yung daladala mo eh. Sabi ng Panginoon, speak blessings. Magsalita tayo ng ikakalakas ng ating kapwa, ang ating kapatid. Amen? Hindi ikakapanghina. Amen? So kung tayo ba'y nagdesisyon, ura-urada, hindi kalooban ng Panginoon, lalong-lalo na, kung kinikipit na tayo, bigla-bigla tayo nagsasalita, nabitawan natin salitang yon. Maraming nakarinig. Bawi pa po ba natin yun? Hindi na. So dapat, bago tayo magsalita, himay-himayin natin ang manggagaling sa ating bibig. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, ituring mo ang iyong kapwa na mas angat o mas mataas kaysa sa iyo. Amen? Sa bagay na yun, may iwasan natin magmalaki. Mas magaling ako dito. Mas mataas ako dito. Mas marami akong alam dito kaysa dito. Mas matagal na ako kaysa dito, kaya mas marami akong alam. No. Ibig sabihin, lalong-lalo na sa salita ng Diyos, hindi sukatan yung haba ng panahon na ikay dumadalaw sa gawain ng Panginoon. Hindi sukatan yung sinasabing matagal ka ng Kristiyano. Yan, bagong Kristiyano lang yan. Mas marami akong alam dyan. Lalo't kapag lumabas sa ating bibig yun, o naisip man lang natin, negative po yun. Lalo pag binigkas natin, idle words po yun. Magkakaroon tayo ng account. At higit sa lahat, napakalinaw po. Sa sinasabi mo na mas marami kang alam, mas malalim na yung pananampalataya, mas matagal ka ng Kristiyano, sinabihan mo ang tao. Hindi man direct, ngunit yun yung thoughts mo, yun yung laman ng salita mo. Pinapatunayan mo lang na mas bata ka pa sa Panginoon. Amen? Kasi kung sinasabi mong malago ka na, mas matagal ka na, lalago din spiritual mo eh. Which is, hindi mo ituturing ang kapwa mo na mas mababa sa'yo. Ituturing mo siya na mas mataas. Amen? At lalong-lalo na, yung mga mas nakakataas sa atin. Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, lagi tayo nagpapakumbaba. Bakit hindi makapag-flow yung blessings? Hindi makapag-flow yung anointing ng Panginoon sa atin dahil nandun lagi yung pagmamataas natin, yung pride natin. Amen? Alam ko na yan. Alam ko na yan. Sabi nga ng Panginoon I can do nothing apart from you. Apart from me, you can do nothing. So lagi nating isipin, apart from you, Lord, I can do nothing. Wala akong magagawa. So ibig sabihin, parang lagi tayong back to zero. Kahit ba matagal na natin ginagawa yan, lagi pa rin nating hilingin ang presensya ng Panginoon. Amen? Sabihin, sanay na ako dyan. Sanay na akong magsalita dyan. Kayang-kaya ko na yan. Sige, subukan natin. We can nagsalita, for sure, bagsak yun. Bakit? Galing lamang sa ating sarili. Ngunit pag hiningi natin ang presensya ng Panginoon at siyang gumabay sa atin, for sure, glory para kay Lord. Amen? Oo, andun na yung magaling tayo magsalita, andun na. Dahil nga sinasabi natin, sanay na tayo, marami na tayong trainings, marami na tayong alam. Ngunit kapag nangibabaw ang sarili natin, bagsak po yun, walang power. Tumpak yung sabi ni Kuya, walang power. Amen? Nandun yun na, galing magsalita nun na. Unang-una, siya yung naitaas. Siya yung tumatak. Hindi yung kapag hiniling mo ang presensya ng Panginoon, ang wisdom ng galing sa Kanya, sasabihin ng mga tao, ang ganda ng ginagawa ng Panginoon sa buhay nun. Ginagamit siya ng Panginoon. Powerful ang kanyang salita. Amen? Hanggang paglabas niyan, all through the week, dala-dala niya yun. Ngunit kapag ikaw ang nangibabaw, nako po, ikaw na yun, ikaw lang yun. At marami pang pagkakataon, bumabagsak. It means, nagkakaroon ng pagkalito. Nagkakaroon ng downfall. Ibig sabihin, hindi pa naintindihan kung anong pinuntunod. Magulo. Bakit? Walang kaayusan. Amen? Sapagkat ang tunay na kaayusan ay na kay Lord lamang. Amen? So, para maghisid lang, nag-pray ka, gawin mo ako bilang daluyan ng iyong pagpapala. Tuntungan mo ako upang ikay maitaas. Batid ng Lord ang puso natin. Alam niya yun kung tunay panalangin mo. Alam nun kung ano yung nasa loob ng puso natin. Amen? Sabi nga niya, mas kilala niya tayo kaysa sa ating pagkakilala sa ating sarili. Amen? Bakit? Kasi po may plano ang Panginoon sa atin Bakit siya magkakaroon ng plano kung tayo ay alam na niya? Bakit siya magkakaroon pa ng plano sa atin kung alam niya na tayo ay kayang-kaya natin sa ating sarili? Amen? So hindi na siya magkakaroon ng plano sa atin kung alam niya
kayang-kaya na natin all throughout. So ang Panginoon, alam niya na hindi natin kaya. Kaya nga sinabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, saith the Lord. Plans to give you hope in the future." Kasi alam niya na yung mga plano natin na hindi natin siya sinama ay failed. Sabi nga ng isang kapatid, mission failed. Mission failed daw. Imbis na mission failed. Amen? So failed po yung plano natin kapag hindi natin inilagay sa plano natin si Lord. Amen? At unang-una, bago tayo magplano, Lord, ikaw na po ang siyang bahala. Kung loloobin mo, have your way. Amen? Hindi yung plano ka ng plano. Kaya pala ginagawa niya yung bagay na yun. Kasi may plano na pala siya. Amen? Kung hindi kasama ang Lord yan sa plano mo, hindi kalooban ng Lord yan, sinasabi ng Panginoon, babagsak tayo. Ang gusto ng Panginoon, umangat yung spiritual natin. Sa anong paraan? Lagi tayong magkaroon ng kababaang loob. Amen? Makikita mo naman yan, madidiscern mo naman. Bilang isang Kristiyano, alam ko, nakikita nyo at nararamdaman nyo rin to. Naglalakad pa lang at lalo na pag nagsalita, ramdam mo na, discern mo na yung Kristiyanong to ay Kristiyano sa uso, wala sa puso. Amen? Dumaan din tayo dyan, nung tayo mga bago. Akala natin, Kristiyano na tayo. Yung pala, sang uso. Sinasabi, ang sarap paglingkod sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon. Anong ginawa mo para sa Panginoon? Anong ginawa natin? Hindi natin naiintindihan minsan. Ang sarap, yung alang tawag dito, dumadalaw tayo sa gawain, no? Naglilingkod ako sa Panginoon. Ang sarap pala maglingkod. Isipin natin, palawakin natin yung inisip natin. Anong ginawa mo para sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, mapaglingkuran niyo ako sa magitan ng mga lingkod ko. Amen? Mapaglilingkuran niyo ako sa magitan ng mga taong nasa paligid niyo. Amen? Believer man or unbeliever. Amen? Kung naglilingkod tayo sa unbeliever, di mas lalo na sa believer na kapatid natin. Amen? Kaya kung dapat tayo ay ginagawa natin para sa ika-glorify ni Lord. Amen? Kaya kung tayo magsalita tayo ayon sa ika-glorify ng Panginoon. Amen? Hindi po sapat yung excuse ng iba. Tao lang ako, nagkakamali ako. Kung yun at yun lagi ang rason natin, alam ng Panginoon kung anong nasa puso natin. Amen? Ginagamit natin excuse yun, which is alam ng Panginoon. Alam naman ng Panginoon, batid ng Panginoon, kung yun ay sinasadya mo o hindi mo sinasadya. Amen? Kung ito ay paulit-ulit, it means may reservation ka pa. Hindi mo pa napapalhaya ang iyong sarili. Amen? So gusto ng Panginoon, baguhin natin yung bawat lumalabas sa ating bibig. Kaya nga sabi kanina, kung ano ang lumalabas sa ating bibig, kung ano ang binibigkas ng ating dila, doon nakasalalay ang buhay at kamatayan. At kung ano ang lumalabas sa ating bibig, yun din ang ating kakainin, yun din ang ating aanihin. Amen? Sino po ba ditong gustong umani ng blessings, pagpapala sa Panginoon? We should speak blessings. Kaya nasabi, baguhin na natin yung idle words natin. Amen? Kasi ang bawat lumalabas sa ating bibig, nanggagaling sa puso. Amen? Isuko na natin kay Lord, ang tagal na Ang haba na ng panahon Ang tagal na tayong kinakausap ni Lord. Kailan ba natin siya papansinin? At kakausapin one-on-one, Lord, isusuko ko na sa ito. Alam natin, sa bawat isa, alam natin ang kahinaan natin. Amen? Kailan po ba natin isusuko yun? Ayun na, glory to God. Pagpapalain ka ni Lord, kuya. Ngunit, accountable ka dyan sa sinabi mo. Nakikinig ang Panginoon. Isa lang po ba? Dalawa lang si Pastor? Amen? Ang gusto nga ng Panginoon, lahat tayo kung sino nag-amen lang, yun lamang, yung nakatanggap na kanyang blessings. It means, andun yung gabay niya all throughout para mapagtagumpayan kung ano yung kahinaan yun. Amen? Glory to God. 80%. Yung 20%, may pagkakataon pa. Ayun, glory to God. Grace period ng Panginoon. Amen? Kasi ang gusto niya, lahat tayo nakareceive ng blessings. Amen? Huwag tayong papayag na ilan lamang. Ayun, kuya, pahabol. Sayang, yung sinasabi ko andun na yung blessings. So, kulang ka na ng isa. Paano bubuo yung puzzle? Parang puzzle of the heart yun Kulang na. Fixing the broken heart.
Yun. So yun. Sabi ni Lord, Kuya, handa na po ba tayo na isuko ang ating kahinaan kay Lord? Amen. Glory to God. Nakahabol si Kuya. Nakahabol. So nakompleto. So yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga, napaka-importante kung tayo man naiihi. Pigilan natin. Bakit? Sa isang segundong paglabas natin, sayang blessings. Andyan si Lord eh. Sino ba dito? Nasaan ba dito yung tunay at tapat na nagnanais noon? Andyan si Lord. Iaabot niya agad yan. Ngunit kung tayo ay tutulog-tulog, lulugo-lugo, hihina-hina, wala. Amen? So dapat, wag natin sayangin kung yung oras natin, minsan nga, kapag tayo ay naghihintay, may hinihintay tayo, tapos late, di ba minsan na tayo, tawag dito, napapagod tayo. Yun ang gusto ng Panginoon. Yung bawat minutong yun, o bawat nasayang na yun, ay bigyan mo ng halaga. Kasi ba't ka napagod? Ba't sa paghihintay? Mahalaga sa yung oras na yun eh. Sayang yung oras eh. So, ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, huwag nating sayangin. Dito, hindi tayo napapagot. Bakit? Diretso po ang blessings na pinagkakalob ng Panginoon. Amen? So, lahat ng blessings na yun, niniwala po tayo galing kay Lord. Amen. Lord of God. Pinagpala ang bawat isa. Amen? So, ang gusto ng Panginoon, we should speak blessings. Amen? Kaya yung sabi niya sa Matthew chapter 5, verses 44 to 46. Ito na, yung time na kapag ikaw ay may kaaway, anong gagawin mo? Sinabi niya dito, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Next verse, Kuya. That you may be sons of your Father in heaven. Sinabi dito, that you may be sons of your Father in heaven. Amen? So sinasabi pala dito, na kapag hindi natin ginawa, yung sinabi niya, love your enemies, bless them who persecute you, and spitefully you. Kung sino yung nagka-curse sa atin, sinong kaaway natin, sino yung kakontra natin, sino yung nagpapahirap sa atin, ang gusto ng Panginoon, din natin sila. Bakit? Sa pamagitan nun, doon lang natin ma-acquire yung that you may be sons of your Father in heaven. So kung hindi pala natin minamahal, hindi natin bless, hindi natin pipray ang ating mga kaaway, ay hindi tayo anak ng Diyos. Meron dito, that you may be sons of your Father in heaven. Naniniwala po ba tayo na lahat tayo ay anak ng Panginoon? Amen. Hinabi doon, love your enemy. So wag tayong nagtatanim ng sama ng loob. Amen? Sapagkat ang nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang kapatid ay nabubuhay sa kadiliman. Amen? Hindi pa niya napagtatagumpayan yung kamatayan. Amen? Sapagkat kung tayo may sama ng loob sa ating kapatid, sin po yun. At anong kabayaran ng sin? Kamatayan. For the wages of sin is death. So kapag tayo may sama ng loob sa anong kabayaran nun? Kamatayan. Ibig sabihin, hindi tayo anak ng Panginoon. Amen? So naniniwala tayo anak ng Panginoon. Amen. Mamahalin po natin ang nagpo-persecute sa atin, nagpapahirap sa atin, umaaway sa atin. Although sabihin natin, hindi ko naman siya inaano, hindi ko naman siya inaaway, pero bakit ganun lagi ang ginagawa niya sa akin? Ang gusto ng Panginoon, love your enemies. Amen? Kaya kung may kapatid tayo, nating nakasamaan ng loob, ay, patawarin natin. Paano mangyari ang tunay na pagpapatawad or tunay na paghingi ng tawad? Sapat ba yung prayer? Hindi. Mag-pray ka, lapitan mo siya, sabihin mo, patawad kapatid. Patawarin mo ako. Or, pinapatawad na kita kapatid. Kung tayo ay nagkasala, sinabi, lumapit sa atin yung ating kapatid, pinapatawad na kita kapatid. Uy, salamat. Pero hindi ka pa rin humingi ng tawad. Malinis yung puso ng kapatid na nagpatawad sa'yo, pero ikaw na may kasalanan. Hindi pa rin. Bakit? Hindi ka pa rin humingi ng tawad eh. Instant na eh. Pinapatawad na kita, uy, salamat. Hindi ka humingi ng tawad sa kanya. Dapat maging specific po tayo. Amen? Ano na yun na? Pabor na sa atin yun, siya na yung lumapit eh. Siya na yung lumapit, siya sabi, pinapatawad na kita. Uy, salamat.
ngunit kulang pa rin yun. Bakit? Hindi tayo minang tawad. Amen? Pag sinabi ng kapatid, pinapatawad na kita, salamat kapatid, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Yun po ang tunay na kapatawaran. Amen? Kasi sinasabi natin, humingi na ako ng tawad kay Lord, okay na yun. Pinatawad na niya ako. Gumagamit pa sila ng verse. 1 John 1:9. Amen? Ngunit mangyayari lamang ang tunay na kapatawaran. Ano sabi doon? Confess your sin. If you confess your sin. Amen. Sino pong involved? Ikaw at yung nagawan mo ng kasalanan. Yun po ang involved. Confess your sin to... And of course, kung ano yung kapatid mo, kung sino yung kapatid mo na nagawan mo, kukonfess mo rin sa kanya. Hindi enough na si Lord lamang. Kaya nga sabi, mapaglilingkuran niyo ako sa magitan ng mga lingkod ko at tao sa paligid niyo. Amen? So, dun lagi. So, yun lagi ang gagawin natin sa ating mga kapatid. Ngunit, sa ikaka-glorify ni Lord. Amen? Hindi sa ikaka-glorify natin. Amen? Ito pa, minsan, di ba, sa mga jokes, di ba, minsan, lalo kapag umiinit na, dumadami na ang jokes. Sige, bato ng jokes, may nagtatawanan. Sige, habang nadudulas na, yung binibigkas natin, idle words na, para lang may tumawa. Sa tingin po ba natin nag-glorify ang Panginoon? Hindi. Sino nag-glorify? Ikaw na nag-joke. Bakit? Sabihin ng ang galing niya talaga mag-joke. Hindi nila alam, tinotolerate nila yung kapatid na nag-joke na gumawa ng more na kasalanan. Amen? Magkakaroon siya ng pagsusulit sa lahat ng lumalabas sa kanyang bibig. Ang joke ba na binitawan niya, galing ba sa kanyang tenga? Sa ilong? Sa mata? Hindi. Galing sa bibig. Kung ano ang kayamanan ng puso, lumalabas sa bibig. So, ibig sabihin, yung mga salitang yun na binitawan niya, na may kasamang idle words, kahalayan, naimbak po yun sa puso niya. Amen? So, sabi ng Panginoon, naniwala tayo na sinabi natin kanina, na mahal tayo ng Panginoon, babaguhin tayo ng Panginoon, at sinabi natin sa Kanya kanina na, baguhin mo ako, Panginoon, handa na ako. Kasi nag-amin tayo kanina eh. Ibig sabihin, dinidil po tayo ni Lord sa bagay na yun. Alam natin ang ginagawa natin. Kilala natin ang sarili natin. Amen? Nangungusap ang Panginoon sa atin. Kilala natin ang sarili natin. Higit sa lahat, mas kilala tayo ng Panginoon. Kaya nga niya tayo kinakausap ngayon. Wala pong ano dito, wala pong excuse dito. Lahat po tayo. At lalong-lalo na po ako. Kasi ako po yung nagsasalita ngayon. Ginagamit ng Panginoon. So lahat po tayo, sinusubukan ng Panginoon. Amen? So, gusto ng Panginoon na bawat salita na lalabas sa atin ay hihimayin natin, salain natin. At yung mga bagay na hindi makakapagpalakas sa kapwa natin ay huwag nating hayaang makalabas sa ating bibig. Amen? Kaya nga sabi, bago ka magsalita, pag-isipan mo muna kung ang sasabihin mo ay magiging lakasan sa mga kinig. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Tuloy po natin. Sabi nito, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Amen? Sinabi po niya doon na magkaroon tayo ng patas na pagtingin sa lahat ng tao. Amen? Hindi yung, kung ano lang yung, kumbaga yung kagaanan mo ng loob. Yun lamang din yung papakita mo ng kagandahang loob. Hindi. Kahit yung nasa labas na masama ang turing sa'yo, yung masama ang ginagawa sa'yo, anong sabi dito? Pinasisikat ng Panginoon ang araw at pinauulan niya, hindi lang naman para sa kasundo natin eh. Hindi lang naman para sa mabuti, kundi para din sa masasama. So it means, kung sino man ang mabuti at masama sa atin, dapat pantay po. Kaya minsan, nababurden po tayo kasi bakit may dumating na bago. Ang kinakausap, yung pa rin at yung pa rin kasama niya. Nung matagal na kayo magkasama, ipakita natin, ibigay natin yung warm welcome natin. Welcome to the family of God. Maging patas, kung ano yung samahan nyo ng isa na kasama mo ng matagal, dapat ganun din ang turing mo sa bago. Ang nais ng Panginoon, pantay-pantay. Kaya nga sinasabi kaya nga sa welcoming natin eh. Di ba? The most important sa event ay yung bago. So ipakita natin sa kanya pagpasok pa lamang sa pintuan. Pakita natin siya na siya ay most welcome. Amen? Sabat, ang nais ng Panginoon, hindi lamang yung mga kaibigan natin, pamilya natin, kapatid natin,
ang ipinapanalangin natin. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng ipaalala niya sa atin na ipanalangin natin. Lalong-lalo na yung mga kaaway natin. Amen? Kapag hindi natin pinalangin ang mga kaaway natin, mas lalo. Kung puro negative ang sinasabi natin sa Kanya, tungkol sa Kanya, mas lalo siya maging negative. Bakit? Yan yung sinabi mo sa Kanya. O di yan din yung kakainin mo. Yan yung sinabi mo, di yan yung babalik sa'yo. Ngunit kung blessings ang binigkas natin sa kanila, yung blessings na yan, ay babalik sa atin. Amen? Sino po ba nakasubok nito? No? Yung pinoprosecute ka, pinapahirapan ka, ang sama lagi ng timpla niya sa'yo, pinag-pray mo siya, you speak blessings sa Kanya, hinipo siya ng Lord, at nagulat ka na lang, biglang bumait. Amen? So, ang dami, di ba? So, ibig sabihin, danas pala natin, bakit di natin i-practice sa lahat? Amen? Hindi po yun applicable sa, sa kaaway lang natin. Lahat po yun, maging ating kapatid. Amen? So, we should speak blessings palagi. Ang sarap po yung kumain ng blessings. Amen? Sabi nga, ang magandang puno ay namumunga ng magandang bunga. Masarap na bunga. Ang sarap kumain ng masarap na bunga. Ang bulok na puno ay mamumunga ng bulok na bunga. Sino po bang gustong kumain ng bulok na bunga? No, amen. 3 lang yun. So, karamihan ba gustong kumain ng bulok na bunga? Yun ang gusto ng Panginoon. Lahat. Amen? Sino ba nakita dito ng bulok na kamatis? Amen. Kainin mo yung bulok na kamatis. Masarap ba? Or, tawag dito? Nasatisfied ka ba? Hindi, di ba? Yun Yun yung tawag dito. Minsan nandun yung absence of minds natin. Kaya ang hinihiling natin kay Lord, importante rin yun. Presence of mind. Amen? Kasi binipigkas na natin, hindi natin naintindihan. Bakit? Absent-minded tayo. Sinabi natin kanina, maging attentive. Amen. Noong nag-release ng blessings, 3 na lang. Wala yung presence of mind. Naiiwan, hindi nakasabay. Sayang. Nabigyan yung 3 nag-amen. Papayag ba tayong hindi makakatanggap nun? No, amen. So gusto ng Panginoon, lahat makaka-receive ng masarap at magandang bunga. Amen? So lahat magsasalita ng blessings sa ating kapwa. Amen? Hindi na tayo magsasalita hanggat kaya. Iwasan natin magsalita. Yung kung puputok na tayo, puputok na. Ay lalabas na. Ikanta mo na lang yan, kapatid. Magpuri ka sa Panginoon. Amen? Sabi nga sa Psalms 46:10, be still and know that I am God. Be still. Yung in times of chaosness na marami ng kaguluhan, puputok ka na, ayan na, dinidikdik ka pa, sasabog na. When the oceans rise, kanta na lang tayo ng ganun. Amen? O kaya mag-hymn. Kagaya ng ginagawa ni Kuya Arnel, nag-hymn yan. So, napaka-effective po nun. Amen? So, parang yun, inililihis tayo. Ayun na, tatalon na ang kalaban, mananalo na ako, bigla kang kumanta ng papuri sa Panginoon. Napahiya siya, di ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Ipahiya natin at dikdikin natin ang kaaway. Amen? Sa magitan ng pagsasalita ng nanggagaling sa Panginoon. Amen? Bakit po nanggaling sa Panginoon? Kasi maganda at biyaya galing sa Panginoon. Maganda at higit sa lahat, nakakapagpalakas sa ating kapwa. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Nakuha po ba natin? So, lahat ng nagsabi kanina na gustong magpabago sa Panginoon, handa na po ba tayong pabago? Sure po tayo doon. Ang katabi po natin ay nakamanman sa atin. Amen? Lalong-lalo na ang ating Panginoon. At ang bawat nakarinig, meron din po tayong accountability. Amen? Bakit po? Kapag nagsalita ang ating kapatid ng negative, inamin mo na kay Lord kinonfess mo na Sinabi mo, pahabago, kanya na naman sinasabi mo. Speak blessings. Kaya po ba natin yung gawin sa kapatid natin? Open rebuking is better than secret love. Amen? Huwag nating isipin, baka sumama ang loob niya sa akin pag sinabihan ko. Huwag nating isipin yon. Kung hindi natin ginawa, nagkasala tayo. Bakit? Sinabi noon, ang paggawa ng masama at hindi kalooban ng Diyos ay kasalanan. Ngunit binigyang diin ng Panginoon. Alam mong mabuti at hindi mo ginawa, nagkasala ka. Amen? So, accountability po natin ang bawat isa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo. Hindi ka mo muna sa mata. Sabay smile. Yun, no?
Glory to God. Sabi mo, kapatid, accountability kita. Magbantayan tayo. Magpalakasan tayo. Amen? Hindi na kita mariringgan ng negative thoughts, negative words. Diba ang sarap po nun na maririnig natin ng ating kapatid, puro blessings. Kamusta ka kapatid? Uy, blessed na blessed. Ang sarap ng pakiramdam pagkasama ang Panginoon, nagpupuri sa Panginoon. Ang sarap maglingkod. Gano'n ba? Sama mo ako dito. Hindi, kaya mo na yan. May ganun eh. Diba? Naglilingkod ako sa Panginoon. Ngunit nakikita natin yung kapatid natin na ihirapan. Hindi man lang natin maiabot ang kamay natin. Minsan pala naiabot. Kamusta? Naiabot nga. Wala na. Pag sinabi natin, naglilingkod tayo sa Panginoon, huwag po nating isipin na may malaki at maliit, tinitignan ng Panginoon kung gaano kalaki o kalit. Hindi. Pantay-pantay. Ang Panginoon ba may itinangi na tao? Ginawa niya ibinuwis niya yung buhay niya para maligtas lang yung mga kumbaga yung gumagawa na mabuti. Hindi. Ginawa niya yun upang lahat ay maligtas. So ibig sabihin, walang itinatangi. Gaya ng kasalanan, walang maliit o malaki. Kasalanan pa rin yun. Ganon din ang paglilingkod. Maliit o malaki, paglilingkod pa rin yun. Sa sandbat nakakita tayo ng dumi. Balat ng candy, dinampot natin. Binasura natin. Nailagay sa tamang lagyan. Lord, glory to God. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko magagawa. Naglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Sapagkat gaya ng sinabi, 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it all. Or whatever you do it all for the glory of God. Amen? So gagawa lang tayo ng mga bagay na ikago-glorify ni Lord. Amen? So lahat ba ay handa na gumawa ng bagay na para kay Lord? Amen? Lahat ba ay handa na gumawa ng bagay na ikakalakas, magsalita ng mga salita na ikakalakas ng ating kapwa o makakarinig ng ating salita? Accountable po tayo dyan. At naniniwala tayo, gaya pinanalangin natin kanina, nag-sink in yun at hindi lang nag-sink in. Kikilos tayo ng naayon doon. James 1:22, be a doers of the word of God. At kung ano ang binigay niyang salita ngayon, yun ang salita niya. Sabi niya, be a doers. Kung ano ang salita niya tinanggap natin ngayon, gagawin natin. Amen? Sabi niya, be a doers of the word of God, not only a hearers. Yun. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Kung ating pinapakinggan at hindi ginagawa, niloloko lang natin sarili natin. Hindi si Lord ang niloloko natin. Bakit? Kasi tayo din lang kakain nun eh. Kung siya amen, amen, amen. Paglabas dyan, sige, aliwali. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi mo, na nag-amen ka, hindi mo ginawa kabaliktaran, negative, yun din ulit ang kakainin natin. Amen? Kaya nga dalawang klaseng grace period eh. Yung una, binigyan tayo ng grace period ng Panginoon upang magkaroon tayo ng pagkakataon, magsisi sa ating mga kasalanan, sa ating mga ginagawa. Kaya sabi kanina, may pagbabago. Binigyan tayo ng grace period ng Panginoon upang magbago. At yung pangalawa, yun yung medyo worst. Bakit? Kung yung grace period na binigay sa atin ng Panginoon at naabot na hanggang sa dulo at hindi tayo nagbago, anong sabi ni Paul? Lalo nyo lang pinapabigat ang iyong magiging kaparusahan sa paghukom. Amen? So, ang nais ng Panginoon, nauna, sabi mo sa katabi mo, nauna, magpabago ka na. At makikita natin yon sa bunga. Amen? Alam natin ang sarili natin, yun na yung ibibigay natin kay Lord. Lord, sa'yo na to. Ayaw ko na to. Sawang-sawa na ako sa bagay na to. Kay Lord tayo magsasubmit. Ibigay na niya at makikita po yon sa ating bunga. Nagpasubmit tayo sa Kanya, of course, magpapasubmit tayo sa ating mga kapatid. At lalong-lalo na, yung mas nakakataas sa atin. Ang sinabi ng Panginoon, ituring mo ay yung kapatid na mas nakakataas sa iyo. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Hindi na tayo magsasalita ng mga words, careless word. Hindi na tayo magsasalita ng negative words. Puro blessings na lang. Di ba? Sarap nun? Sabihin ng kuya, gwapo mo kuya. Blessings yun. O ate, ang ganda mo. Blessings yun. Pag sinabi ang pangit, sabi mo, blessings ba yun?
Hindi. So, dapat lagi nakakapagpalakas. Amen? Sino po dito may naantok? No, amen. Attentive. Yun yung sinasabi, presence of mind. Amen na amen. Pagdating doon, ibig sabihin, nakatuon sa Panginoon ang ating isip. Amen? Kasi may nadalaw na akong church. Amen. Sino dito gusto ng blessings? Amen. Sino dito pinagpapala ng Panginoon? Amen. Sino mga inaantok? Amen. Sabi, yun yung mga out of the presence of mind. Amen? Glory to God kasi lahat tayo ay pinagkalooban ng presence of mind. Amen? So lahat ba ay nabiyaan ng biyaya ng Panginoon? Lahat ay nakatanggap? Lahat ay handa na? Glory to God po. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Para sa akin, kuno po yung palakpak ninyo. Dahil very powerful po yung word ng Lord. Amen? Napakasarap.